Good morning, tara mabilis ang basa ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is September 03, 2023. Nandito tayo sa Hukom chapter 8 na lupig ang mga Midianita. Hukom chapter 8 verse 1. Pagkatapos pumunta kay Gideon ang mga kalalakihan ng Ephraim, bakit mo kami ginanito? Bakit hindi mo kami tinawag bago ninyo lusubin ang mga Midianita? Pagalit nilang tanong. Verse 2, ang nagawa ko ay hindi maipapantay sa nagawa ninyo. Ang maliit ninyong nagawa ay higit pa sa nagawa ng angkan namin. Sagot ni Gideon. Verse 3, niloob ng Diyos na sa inyong mga kamay mahulog ang dalawang pinunong Midianitang sina Oreb at Zeeb. Alin sa mga nagawa ko ang maipapantay riyan? Nang marinig nila ito, napawi ang kanilang galit. Verse 4, si Gideon at ang 300 niyang tauhan ay nakatawid na ng ilog Jordan. Pagod na sila, ngunit patuloy pa rin nilang hinahabol ang mga Midianita. Verse 5, nang umabot sila sa Sukot, nakiusap siya sa mga taga roon. Maari po bang bigyan ninyo ng makakain ang aking mga tauhan? Latang-lata na sila sa gutom at hinahabol pa namin ang dalawang hari ng mga Midianita na sina Ziba at Zalmona. Verse 6, ngunit sumagot ang mga taga-Sukot, bakit namin kayo bibigyan ng pagkain? Hindi pa naman ninyo nabibihag sina Ziba at Zalmona. Verse 7, dahil dito sinabi ni Gideon, kayo ang bahala. Kapag nahuli na namin sina Ziba at Zalmona, hagupitin ko kayo ng latigong tinik na mula sa halamang disyerto. Verse 8, pagkasabi nito ay nagtuloy sila sa Penuel at doon humingi ng pagkain. Ngunit ang sagot ng mga taga-roon ay tulad din ng sagot ng mga taga-Sukot. Verse 9, sinabi niya sa kanila, tinitiyak ko sa inyong kami matagumpay na makakabalik dito. Pagbalik namin, gigibain ko ang tore ninyo. Verse 10, sina Ziba at Zalmona ay nasa Karkor noon kasama ang nalalabi nilang kawal na 15,000 sapagkat 120,000 na ang napatay sa kanila. Verse 11, dumaan sina Gideon sa gilid ng ilang sa silangan ng Noba at Jogbeha sa kabiglang sumalakay. Verse 12, tatakas sana sina Ziba at Zalmona, ngunit nahuli sila ni Gideon. Dahil dito, nataranta ang mga kawal ng dalawang haring Midianita. Verse 13, nang magbalik sina Gideon mula sa labanan sa pasong Heres, sila nagdaan. Verse 14, nakahuli sila ng isang binatang taga-Sukot. Itinanong niya rito kung sino-sino ang mga opisyal at pinuno ng Sukot at isa-isa namang isinulat nito. Umabot ng 77 ang kanyang naisulat. Verse 15, pagkatapos pinuntahan ni Gideon ang mga ito at tinanong, natatandaan ba ninyo nang ako'y humingi sa inyo ng pagkain? Sinabi ninyo sa akin na hindi ninyo kami bibigyan ng pagkain hanggang hindi namin nahuhuli sina Ziba at Zalmona. Kahit ano ay lupaypay na kami sa gutom, bihag na namin sila ngayon. Verse 16, at nagpakuha siya ng mga tinikang sanga ng kahoy at sa pamamagitan nito'y pinarusahan ang mga pinuno ng Sukot. Verse 17, pagkatapos giniba niya ang tore sa Penuel at pinatay ang mga kalalakihan roon. Verse 18, pagkaraan tinanong niya sina Ziba at Zalmona, anong hitsura ng mga lalaking pinatay ninyo sa Tabor? Kamukha mo silang lahat, parang mga anak ng hari, sagot nila. Verse 19, sinabi ni Gideon, sila'y mga kapatid ko at mga anak ng aking ina. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, kung hindi ninyo sila pinatay, hindi ko rin sana kayo papatayin. Verse 20, at sinabi niya, sa pinakamatanda niyang anak na si Jether, patayin mo sila, palibhasa'y bata, natakot tong bumunot ng tabak at pumatay ng tao. Verse 21, dahil dito sinabi ni na Ziba at
Zalmuna kay Gideon, bakit hindi ikaw ang pumatay sa amin? Mga tunay na lalaki lamang ang maaring pumatay ng tao, kaya sila'y pinatay ni Gideon at kinuha ang mga palamuti sa liig ng kanilang mga kamilyo. Verse 22, pagkatapos nagtipon-tipon ang mga Israelita at sinabi nila kay Gideon, ikaw rin lamang ang nagligtas sa amin sa mga Midianita, ikaw na at ang iyong angkan ang maghari sa amin. Verse 23, sumagot si Gideon, hindi ako ni ang aking mga anak ang dapat maghari sa inyo, si Yahweh ang dapat maghari sa inyo. Verse 24, ngunit mayroon akong hihilingin sa inyo, ibigay ninyo sa akin ang mga hikaw na nasamsam ninyo mula sa kanila, nakahikaw ng ginto ang mga Midianita sapagkat iyon ang ugali ng mga taong taga-disyerto. Verse 25, sumagot sila, buong puso naming ibibigay sa iyo. Naglatag sila sa lupa ng isang malapad na damit at inilagay roon ang lahat ng nasamsam nilang hikaw. Verse 26, nang timbangin nila ang mga hikaw na ginto, ito'y umabot sa 60 libra, hindi pa kasama ang mga hiyas, kwintas at mga kulay ubing kasuotan ng mga hari ng Midian. Hindi rin kasama roon ang mga palamuti sa liig ng mga kamilyo. Verse 27, mula sa gintong nasamsam ni Gideon ay ulit natin. Verse 27, mula sa gintong nasamsam, si Gideon ay nagpagawa ng isang Diyos-Diyosan at dinala sa Opra na kanyang lungsod. Ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos at naglingkod sa Diyos-Diyosang ipinagawa ni Gideon. Ito ang naging malaking kapulaan kay Gideon at sa kanyang sambahayan. Verse 28, lubusang natalo ng Israel ang Midian at ito hindi na nakabawi. Nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taong habang nabubuhay si Gideon. Ang pagkamatay ni Gideon. Hukom chapter 8 verse 29, umuwi si Gideon sa sarili niyang bahay at doon nanirahan. Verse 30, 70 ang kanyang naging anak. Ay nako, grabe ang dami. 70 guys. Verse 30, 70 ang kanyang naging anak sapagkat marami siyang asawa. Ayan na. Paano kaya yan magkakilala yan guys? 70 magkakapatid. Okay, ulitin ko ha. Ang pagkamatay ni Gideon, verse 29, umuwi si Gideon sa sarili niyang bahay at doon nanirahan. Verse 30, 70 ang kanyang naging anak sapagkat marami siyang asawa. Verse 31, mayroon pa siyang isang asawang lingkod sa Shechem na nagkaanak na isang lalaki na pinangalanan niyang Abimelech. Verse 32, Verse 32, matanda na nang mamatay si Gideon na anak ni Joas. Inilibing siya sa libingan ng kanyang ama sa Ophrah, ang bayan ng angkan ni Abiezer. Verse 33, mula nang mamatay si Gideon, ang mga Israelita ay hindi na namuhay ng tapat sa Diyos. Sa halip, naglingkod sila sa mga Baal at ang kanilang kinilalang Diyos ay si Baal-Perit. Verse 34, hindi na sila naglingkod sa Diyos nilang si Yahweh na nagligtas sa kanila sa mga kaaway na nakapalibot sa kanila. Verse 35, hindi sila tumanaw ng utang na loob sa sambahayan ni Gideon sa lahat ng kabutihang ginawa nito para sa Israel. Tingnan ko kung maiksi lang yung chapter 9 guys. Pagka mahaba hindi ko babasahin. Okay. Mahaba. Bukas na itong chapter 9, si Abimelech. Ito yung anak ni Gideon doon sa kay lingkod sa Shechem. Ayan. Bye everyone. God bless.